Talaga nga namang hindi pinalagpas ni Larry Gadon. Ito nga pong mga bobong, bobong mga didilis. Talagang binobo niya malala eh. Oo, kasi hindi lang pumabor sa kanila yung naging desisyon ng House Justice Committee. Abay, tingnan ninyo, naghihimutok yung mga butchi. May maleta daw, may nangyari daw bayaran. Putang ina, nasan yung ebidensya ninyo na mayroong nangyaring bayaran? Oo. Paano hindi siya bobotohan ng dyan, ng probable cause? Na in the first place, hindi uma-attend, hindi sumisipot, hindi nagpapakita, hindi nagpaparamdam ng babastos. 'Di ba? So, paano siya nagigets ninyo? Paano siya respetuhin ng ibang mga kongresista? Sabi ko nga sa inyo, yung ibang mga congressman dyan, neutral yan. Pero nang dahil sa ginawang pambabastos ni Sara, hindi pagsagot, ano yung kanilang magiging comparison? Di ba wala? Mas pinadali lang ni Sara Duterte ang trabaho ng House Justice Committee. Ngayon, nagsalita itong si Presidential Advisor for Poverty Alleviation for President Larry Gadon. Tungkol nga po dito sa issue ng bayaran nga po dito sa House Justice Committee. Alright, sige, ito. Iparinig natin, mga minamahal. So, palpal sila dito eh. Mga paratang sa mga aking bariin na kinukundina ang mga paratang sa mga miyembro ng Justice Committee dito sa ginawa nilang pagdinig sa impeachment complaint kay VP Sara. Sinasabi nila na binayaran daw yung mga congressmen na napakalabo. Napakaraming ebidensya, napakaraming grounds at mga documentary evidence at mga testimonies na nanggaling sa AMLC, sa COA, kay Senator Trillanes at sa mga bank records. Napakarami niyan. At kung bubuksan pa nga yung BIR, ay makikita natin doon na talagang kahit yung SALN, yung mga SALN ni VP Sara ay puro kasinungalingan at puro mali ang mga entries nito. At dito natin makikita na talagang ang mga miyembro ng Justice Committee ay bumoto ng sang-ayon sa kanilang konsensya at sang-ayon doon sa kanilang nasaksihan at nakita ng mga ebidensya. Ang talagang may bayad dyan, ang binayaran ay yung mga pilit pa rin na nagtatanggol na kahit na sa kabila ng napakatibay ng mga ebidensya, ng mga grounds, ay pilit pa rin nilang sinasabi na walang kasalanan, walang kasalanan. Ano ba mga bulag kayo? No? Hindi lang kayo bulag. Nga pa kayo. Yan mga Justice Committee members pa ang inyong paparatangan. Aba kayo ang mga binayaran. Hindi kayo magtatanggol kay Sara kung hindi kayo binayaran. Narinig ninyo? Totoo nga naman. Paano mo ipagtatanggol si Sara Duterte kung hindi ka binayaran? Dahil unang-una, sobrang hirap. Oo, naipagtanggol itong si Sara Duterte, mga minamahal. Paano mo ipagtatanggol ang isang taong hindi sumisipot? Paano mo ipagtatanggol ang isang taong hindi dumadalo, hindi umaattend, hindi nagpapakita, walang presensya? Tapos kunyari, may magtanggol dyan. Like how? Kung sarili nga mismo ni Sara Duterte, hindi niya mapagtanggol eh. 'Di ba? Yung mga tao pa kaya na mga nasa paligid niya, lagi ngang no comment itong si Sara Duterte eh. Actually, hindi naman issue dito yung West Philippine Sea, pero bakit no comment si Sara? Natatakot din ba? Ha? Na mamukaan? Natatakot din ba na maging plakado? Natatakot ba itong si Sara Duterte sa kanya mga katarantaduhan? Tatanong lamang po. 'Di ba? Tapos ngayon, magbibintang sila. Binayaran daw ang House Justice Committee para bumoto ng botong 53. Alam niyo, konting push na lang mga minamahal. Kasi ang kailangan natin dito 106. So 53 votes na lang din ang kakailanganin natin dito mga minamahal para itong si Sara Duterte ay tuluyan na nga pong ma-impeach. 'Di ba? Kasi aakyat na sa plenaryo nagkaroon na ng probable cause. Kasi yung House Justice Committee tapos na. Kasi sila lang, limited lang yung power nila. Sila lang yung magdedetermine whether kung may probable cause or wala. Ang problema kasi, eto na. Si Sara Duterte, mga minamahal, hindi nagpapakita ng babastos, hindi sumisipot. So, ano yung iisipin ng mga kongresista doon? Bastos ka pala. Hindi ka na nga nagpapakita ng babastos ka pa. Alangan naman, 'di ba? Alangan naman ipagtanggol pa nila itong si Sara.
sobrang labo na no, na ipagtatanggol mo yung taong hindi nga nagpapakita ng presensya. So ngayon, kung meron mang nagtatanggol, yun yung sinasabi ni former Senator Antonio Trillanes na mga baka na bayaran. Oy, mga minamahal, hindi tayo nagbibiro dyan. Baka yan nga talaga yung mga yung mga kongresista na mga nabayaran. Yung mga nagtatanggol or kahit na sino mga senador, di ba, na nagtatanggol kay Sara, baka yan yung mga binayaran. Kasi paano mo ipagtatanggol ang isang taong sobrang hirap ipagtanggol kung hindi ka bayad? Di ba, mga minamahal? Tingnan ninyo yung mga DDS, same script lang. Harap na lang si Sara Duterte sa tamang proseso. Saan ba yung tamang proseso? Saan ba yung tamang forum? Ha? Saan ba? Sa Supreme Court, hihingi naman sila ng tulong? Ay, huwag kami. Mga hindi kami mga pinanganak kahapon. Huwag nyo kaming ginagago, huwag nyo kaming ginagawang bobo. Wag. Hindi kami mga pinanganak kahapon. Hindi kami mga bata na para utuin ninyo. Yung ginagawa nyong effort, yung pagda-diversionary tactics ninyo, akala nyo ba hindi namin nahalata yan? Alam namin yung galawan ninyo. Oo. Alam namin yung mga pamamalakad, yung ikot ninyo, yung tirada ninyo sa social media na nanggigera na kayo sa amin. Alam namin yon. At tinapagtanggol lang din namin ang aming mga sarili laban sa mga akusasyon ninyo na kami ay bayad na in the first place. Paano kami babayaran? Tingnan ninyo. Si Presidente, kuripot yan. Ilocano. Diba? Kami, pawang totoong nagsusuporta lang at nakikibaka, nakikipaglaban sa mamamayang Pilipino. Nakikibaka para sa boses ng mamamayang Pilipino. Para sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Mahirap na nga tayo, nanakawan nyo pa. So, kailangan nating ipagtanggol ang batas. Hindi naman ako loyalist eh. Ako po ay isang pro-government. Yung ginagawa ng ating presidente para mapaunlad niya ang mamamayang Pilipino, bakit hindi na lang natin yung tingnan as a, di ba, positive way? Hindi yung sisiraan nyo pa. Yung 20 kilo na bigas, instead na magpasalamat, sasabihin, parang napaka-ungrateful ninyo, kung bakit di na lang pinamigay? Diba? Kung ipapamigay yan, ano yung kita ng mga farmers? Binabalik din sa mga farmers yan kasi binibili ng gobyerno ng abono. Diba? Para sa mga pananim ng ating mga farmers. Kung hindi pa naman mga pag DDS ka talaga, isa lang talaga ibig sabihin yan, bobo ka. Wala kang utak, hindot. Diba? Tanga. Oo, walang utak, bobita, lahat na. Pag DDS, yan lang yung ibig sabihin yan, tatanga-tanga. Walang sariling isip. Ngayon, binara na kayo ni Larry Gadon. Oo, galit na naman yung mga DDS. Sasabihin, nakamaleta ka din ba? Tangin ng mga hayop na to. Anyway, mga minamahal yun po. Kayo, ano yung masasabi niyo dito? It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.